unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, isyong totoo ang ganda. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Unang hirit, unang-una ka. Balitang dapat na malaman, impormasyong may pakinabang, Mga dapat unawain sa ating mga gawain. mga dapat alagaan, ang iyong kalusugan, kapaligiran at kinabukasan. Wala ka nang hahanapin pa. Samahang totoo at kay saya, walang pagod na naglilingkod sa inyo. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, isyong totoo ang ganda. Sa unang hirit, ang saya-saya. Sa unang hirit, unang hirit, unang hirit, mangunguna ka. Alright, good morning mga kapuso. Good morning, Suzy. Good morning. Yes, welcome po sa Unang Hirit at isa na namang medyo maulan na umaga ang nagigising po sa atin Ako ngayon. sa lakas ng ulan kanina. Ay, hindi ko naabutan yung kalakasan ng Super ulan. Pero lakas. syempre, basang-basa lahat. Pero dahil hindi naman medyo yung iba, Dun sa ibang hindi area. naabutan na malakas, wala pa naman kaming natatanggap na suspension po of classes. Kaya sa mga estudyante, gising-gising na po kayo at oras na para pumasok sa eskwelahan. Wala kayong ligtas. Oo nga eh. Mabilis lang siya, bugso Oo. lang siya, pero super lakas siya. Anyway, doon sa may Parañaque area at balita ko dito rin sa QC. At kaya mag-almusal na po kayo, maligo at magbihis na habang ang TV ay nakastay put lang po yan dito sa Unang Hirit kung saan bida ang mga balita at panalo. Syempre ang aming mga morning gimmick. At eto na, may good news na agad ako para sa inyo dahil ang presyo ng gasolina, diesel at kerosene, aba, may big time na roll tide. Ayos! Kaya sa mga motorista natin dyan, wag muna kayong magpakarga. Dahil mamayang alas 6, i-extend mo ng tulog. Alas 6 ng umaga pa ho, may 1.50 rollback sa kada litro ng gasolina ang Petron at Uni-Oil. Habang meron din silang piso at 70 sentimong bawas presyo sa kada litro ng diesel at kerosene. Nauna na nag-rollback sa kaparehong halaga ang Shell at Caltex Chevron kaninang hating gabi, habang ang Phoenix Petroleum at Total naman nauna nang nag-rollback kahapon. Pero ang total, mas malaki ang naging rollback, 2 piso at 25 sentimo kada litro ng diesel, 2 piso sa premium gasoline at piso at 50 sentimo sa regular gasoline. Bagyang mas malaki din ang binigay ng Sea-Oil na piso at 85 sentimo sa kada litro ng diesel at kerosene, habang piso at 75 sentimo naman sa premium at unleaded gasoline. Pero sa kabila po ng ibinigay na rollback na ito, ang ilang motorista natin nakukulangan. Mas maliit kasi ito sa estimated rollback na sinabi ng Department of Energy last week na dapat daw ay 2 piso sa kada litro ng gasolina. Kaya abangan po natin kung ano ba ang magiging reaksyon at aksyon ng gobyerno sa mas maliit na rollback na ibinigay ng mga kumpanya ng langis. Ganun talaga ang walang kasiyahan. Binibigyan na ng paunti-unti, masama pa rin na Pero loob may natin. 2 piso, may 2 piso yung isang Tapos last week also, we had a company. rollback also. At eto ang isa pang big time balita this morning naman, ang pagdating sa bansa o ba ng Hollywood socialite na si Paris Hilton. Ang hirap niyang abangan na bandang alas 10:30 kagabi, lumapag ang eroplano sinasakyan ni Paris na naiya at agad siyang pinagkaguluhan sa airport. Wow! Ang iba pang detalye ng pagbisita ni Paris Hilton sa Pilipinas, iatid ni Luhan sa kanyang maagang showbiz hirit mamaya. Wow! Kapukha ni Ilmas Bectas yung isang guy na Oo. yun na nalito ako. Hindi talaga nakokordon, no? Kasi 'di ba sa ibang airport, sa hindi ibang nga. bansa, Bakit nga ba? nakakordon talaga lahat ng tao eh. No. Wow. Oh, parang paparazzi lang. At least naka-experience siya agad ng tinatawag nating kuyog dito sa Pilipinas. Warm hospitality. Yes, warm na welcome. warm sa init ng dami ng tao. Nice. Yan na. Welcome to the Philippines. Ay, nakahinga siya siguro pagpasok niya. 5 days po siya mananatili dito sa Pilipinas. So hopefully, magkaroon ng pagkakataon yung mga kababayan natin na makita siya. Kaya narito na mga malalaking balita sa umagang ito sa ating Top Hirit. Mga kapuso, bilang po ng mga nagkakadengge ngayong taon, umabot na ng mahigit 45,000. Pero ayon kay Assistant Secretary Eric Tayag ng Department of Health, mas mababa pa rin daw ito kumpara noong nakaraang taon. Umabot sa mahigit 68,000 kaso ng dengue. Ang naitala sa kaparehong panahon noong nakaraang taon, mas mataas po yan ng 33% kumpara ngayong taon.
Pero sa kabila ng obserbasyong ito ng DOH, wala pa rin patid ang pagdating ng mga pasyenteng may dengue sa mga pangunahing ospital dito sa Metro Manila. Gaya na lamang po sa Quirino Memorial Medical Center kung saan 83 na ang bilang ng nagka-dengue, na karamihan ay edad 5 hanggang 9. Kaya naman payo ng mga doktor maging alerto sa mga posibleng sintomas ng dengue. Kabilang na dyan ang 2 araw na lagnat, pananakit ng tiyan, pagdurugo ng ilong at pamumula ng balat. Kaya naman panatilihing malinis po ang kapaligiran, gumamit po ng mga mosquito repellent at palakasin ang katawan sa pamamagitan ng pag-inom ng vitamina. Siguro parang hindi mo lang akalain na mas konti yung naapekto ng dengue kasi when you count it, 45,000 parang sobrang dami. But siguro kasi puspusan nga yung mga kampanya ng the media, ng of course DOH, of course, at saka yung mga NGOs dyan para mapabuti yung kalagayan ng mga communities lalo na yung affected ng dengue. Yung pala, significantly, may 33% decrease pala siya. Pwede pa natin pababain yan because araw-araw nga ang paalala natin sa mga kapuso natin kung ano yung tamang paraan para makaiwas sa dengue. Dumadami talaga ang lamok, diba? Ang dami. Parang ang dami-dami at malalaki talaga sila ngayon, diba? At saka alam mo naman yun, parang ang pamilya mo, pamilya ko, lahat tayo, umi-effort talaga para siguro doon hindi dumami yan. Pero meron at meron pa din. Meron at meron. Kaya kailangan vigilance yung kailangan natin laging pagbabantay. At sa ibang balita naman po, eto na, sisimulan sa araw na ngayon ang dry run ng vehicle tagging scheme ng MMDA para sa mga pampublikong bus. Sa programang ito, kailangan nakapinta ang mga license plate number hindi lamang sa tagiliran, harap at likod ng pampublikong sasakyan, kundi maging sa bubong nito. Magiging istrikto rin ang MMDA pagdating sa sukat ng letra at numero at maging ang kulay ng pinturang gagamitin. Dapat ay may sukat itong 900mm by 1,200mm. Layunin nitong mapabilis or mabilis na matukoy ang mga sasakyan lumalabag sa batas trapiko sa pamagitan ng mga CCTV camera ng MMDA. Una muna ipatutupad ito sa mga pampublikong bus at pagdating na Oktubre, isusunod na rin po ang mga provincial bus at pati na rin mga pampublikong jeep, taxi at cargo truck. Sa August 23, istrikto na ipatutupad ang vehicle tagging scheme kung saan ang mahuhuling lalabag magmumultay ng 500 piso at posibleng kanselasyon naman ng prangkisa para sa second offense. Samantala, ibang balita naman tayo, usap-usapan pa rin po ngayon hanggang ngayon kung ano nga ba ang naging dahilan sa mabigat na desisyon ni outgoing Tourism Secretary Alberto Lim na iwan ang kanyang posisyon. At mismo pong kay Lim na rin nagaling, pressure sa loob ng tourism industry ang naging sanhi kung bakit siya tinabangan sa pagtatrabaho sa kagawaran. Nagsimula raw ito noong Nobyembre nang isulong ni Lim ang Open Skies Policy o ang pagbubukas sa mga ating airport sa mga banyagang airlines na naging dahilan ng alitan niya at ang Tourism Congress. Maging ang pagpapalit ng tourism slogan na Wow Philippines na ginawang Pilipinas kay ganda, kinontra rin ng Tourism Congress. At mas naging malalim pa ang bangayan ng dalawang kampo kung saan sinabi ni Lim na ang mga ginagawang pagkontra ng Tourism Congress sa kanyang mga polisiya ay para raw siya'y gibain at ang kanyang Open Skies Policy. Kaya ngayon sinabi ni Lim na magiging malaking hamon para sa susunod na Tourism Secretary ang mga kumukontra sa Open Skies Policy. Sa isang statement naman ng Tourism Congress, bakit raw muling nakakaladkad sa pagbibitiw ni Lim ang kanilang grupo? Nalilito raw tuloy sila ngayon lalo na't una nang sinabi ni Lim na ang dahilan ng kanyang resignation ay dahil sa kanyang pamilya. Kaya ang usapin sa iringan ng Tourism Congress at ni outgoing Secretary Alberto Lim, bubusisiin po natin mamaya sa Talakayan with Igan. Well, sinabi niya hindi daw siya kasi mabonggang tao, kaya parang hindi siya bagay din sa Department of Tourism. Kailangan kasi medyo, may nakikita ka lagi pag tourism Pag tourism ang yung hawak, diba? At saka if ever, yung mga efforts din niya, parang always met by negative So parang siguro kahit na kunwari mahiyain siya, gumagawa siya ng effort tapos so negative lumalabas siya, siguro nakakawalan loob din naman sa kanya. And siguro nga baka mas may ibang tao din na nakapagpuno ng kanyang pwesto na mas may grand idea siguro. At a cheaper budget. Kasi kaya diba? Pag tourism siya, well, yung ibang taong observation sa kanya, hindi siya talaga friendly. Hindi siya talaga yung, well, aminado din naman siya, kapag may mga naiimbitahan siya, hindi niya talaga napupuntahan. Dahil sabi niya nga, sa isang taon, hindi pa siya makatapos ng isang libro. Ngayon na naging tourism secretary siya, dati daw, hilig niya yun. So may mga personal reasons. At the same time, I'm sure may pressure na rin yan sa labas. Kaya siya nag-resign na rin. Siguro matagal din yung pinag-isipan nitong desisyon na to. Kaya kung ano man na naging rason yan, di ba? Hopefully, mas maganda na yung pakiramdam niya tuwing gumigising siya sa umaga ngayon. Peace of mind, di ba? Makabasa na ng libro. Alright, pasadahan naman natin ang mga maksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Report.
Nagpaikot-ikot po ang isang pampasaherong jeep matapos itong tumama sa concrete barrier sa Ortigas Extension sa Taytay, Rizal. Sugatan ng mga pasahero at konduktor habang tumakas naman ang driver ng jeep. Yan ang Ronda Report ni Jay Sabale. Jay? Kaya bumangga ang isang pampasaherong jeep sa concrete barrier na naging dahilan para ito ay umikot-ikot